ganap, unang-una, akala ko nung makuha namin ang beat, Opo. ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron Opo. daw May security issue. At nandun na pauwiin ang aming makawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sakatuparan sana namin ng isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila eh. Opo. At sasabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganun ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ang session hall. Pero wala kaming Blue Ribbon committee staff Opo. na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin May sakatuparan. natuloy yun Opo. dahil nga nakasara ang Congress. Ginawang garrison ng Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3 Opo. na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Opo. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa dahil kami naman ang legitimate na nahirang ay hindi na namin tuluyang naituloy. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules sapagkat nagkaroon ng special session na wala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, Opo. ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. So ito yung naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako isasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako isasama ng matiwasay. matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos, ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Salapi ng bayan po yun. O kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong klaseng pabor, pabuya o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Pero sa panahon na yun, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress ng panahon na yun,
nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag ko na mangako. Oo, ang totoo niyan. Sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po, Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin niya. Yung sweldo na lang ang natira sa akin, yung allowance, tinanggal din nila. Yes po. So, sino si Rodante Marcoleta na mangako, na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong ninyo sa akin? Wala eh. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Ewan ko kamo sa kanila. Pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit membro. Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero, Sen, gaano kaseryoso ito? Ano, ha? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa yung posibleng pag-aresto nyo. Pero, gaano sila kaseryoso? Ano kung nakikita nyong dahilan para talagang isakatuparan po itong pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ay, opo. Ipinakita ko na, nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang sa huling pagkakataon, kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko. Na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila, kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi, wala akong papanigan dito. Kung ano yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun eh. Consistent ako dun eh. Siguro pati yun, ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero magpisang buo ito eh. Ano ibig sabihin nun? Tumanggap daw ako ng gift. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yon, no? Oo, by reason of my position. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung posisyon ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit anong may papangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga, nagamit kong halimbawa kahit hindi tama. Si Saito halimbawa. Yan, opo. Kunwari lang dito. naman. Kasama natin dito. Kunwari lang naman ito. Para lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan. Pero alam niya na hindi sa tataya doon sa kabayo sa karera, kundihado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa llamado. Di ako llamado, number 31 nga ako eh. Kumbaga sa... kulelet na kulelet. Kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa mga wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan noong time na yun, Sen, no? Number 22 pa rin ako. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? So, paano ko gagamitin yung posisyon ko? Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin eh. Yun pong indirect bribery ay available.
magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman na Magkakasama yun eh. Ganun po. Maaring iniwalay nila, pero pareho lang ang magiging suma total niyan eh. Oho. Dahil, sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan, meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano man para kayo po ay... Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon. Kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan eh. Ako naman ay dahil sa ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun eh. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, nawala na po siguro. Baka sila po ay hindi na asuntuhin. Mauuna pa po akong aarestuin. Doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying... napansin na ninyo kung sino po yung naghudas.